Hello po and welcome back to Tarot Page Philippines. So, sa video na to, gagawin po natin ang monthly love reading para po sa may mga Scorpio in Venus. So, kung hindi nyo po alam yung inyong Venus sign at dahil pumunta lang kayo dito dahil nakalagay Scorpio, nakabase sa date of birth nyo, stop watching, click this link muna para malaman nyo po kung ano po yung inyong Venus sign. So, tandaan natin yung mga readings natin. They are for guidance purposes. So, use your free will wisely. So, kung bago po kayo, please click the subscribe button, bell notification, and give this video a like. Now, kung kailangan nyo po ng mga in-depth readings pa po at maging priority sa ating mga live readings, you can click po yung join button sa baba to gain access to our extended readings. Sa nice po ng Spellworks or private readings, message nyo po ako sa aking personal account. Link is in the description below. And also, dun sa mga gusto po mag-support via donation, you can use the thanks button sa baba o yung ating GCash or Maya numbers on the bottom of the screen. Scorpio and Venus, tingnan natin. Ano bang ganap sa'yo? So, you have your overall energy for November is the Chariot. Now, on Chariot kasi, although it's about movements, ayan, it's about travel, connected din kasi siya kay zodiac sign na Cancer. And Cancer is about family. It's about building that connection. And just a word of advice kasi, pag sinabi nating family, hindi lang naman ito yung mga kadugo natin. So, it could be someone na malapit sa atin, na tinuturing natin parang pamilya. So those are families. Those are the ones that we are looking into. Yun yung mga tao natin bibigyan ng attention. So this is also about movement. So ibig sabihin may mga tagang paggalaw na ikaw ay gagawin during this month. Scorpio in Venus. So and a lot of decision makings ang magaganap during this month. So, andoon na itetest din dito yung commitment mo. Ito yung month na medyo you will reconnect talaga with family. Ang daming reconnection na magaganap. Ang daming mga tao na from the past, i-revive mo yung mga connection mo, i-revive mo yung communication nyo. So, it's about siguro pa din tingnan to as parang revival na magaganap para sa'yo. And another thing here is yung overall energy is nakacenter to kasi one of the families na kakalimutan natin is our family in the spiritual. So, it could be some of you medyo tatawagin sila pabalik sa kanilang religion or andoon na magkakaroon kayo ng magkaka-open kayo ng path towards other forms of spirituality na kailangan nyo din gawin. Kasi ang love, pag sabi ng love, hindi naman totoo sa jowa lang ha. Lahat ng klase ng love, sakop. So, ano ba mga nakita natin dito sa overall mo? So, 7 kasi is also the number of wisdom. So, pwede tayong mag-expect na may mga ituturong bagong lessons sa universe para sa'yo for this November. I think part ito ng Pluto in Aquarius kasi ang mga fixed signs, so that includes ka din yung Scorpio, is bibigyan ng lessons or transformation. Ang maganda lang siguro kasi bilang isa sa ruling planet mo talaga or main ruling planet mo is Pluto, Scorpio, hindi ka na masyadong ganun magiging devastated kasi prepared ka. Actually, madami sa inyo na madami na kayong mga kinut off eh. Madami na kayong mga binitawan sa life niyo. So, this is a moment na kung saan the universe is actually giving you a head start na. Kumbaga, you're building up again in a lot of things and especially in your relationship with people around you. Now, let's check natin kung anong sinasabi ng darkness tsaka ng light. Why? Kasi yin yang, the dark and the light, left and right, balance tayo. Tsaka mahirap kasi mag-appreciate ng liwanag kapag hindi mo alam anong pinagdaanan mo sa dilim.
So, anong message ng we're using ano ba yun? Yung gamit natin si dark mirror, tsaka for the light is work your light. O, di ba? So, according to darkness, we have here is masquerade and sacrifice. So, here. So, number 15 and number 7. So, what can we read ba? Andun kasi napa-full, ngayon, o nga, no? Kung mapapansin mo yung dalawang card, papunta na siya sa pabuo na yung full moon. Kumbaga, papunta na siya sa transition ng full moon. Ano man tawag doon? Waxing gibbous ba? So, andoon na binubuo ka na ng universe in such a way, in terms of yourself, in terms of your family. Actually, ang dami sa inyo sa Venus in Scorpio. Ano eh, Scorpio and Venus, kung man tawag natin. You will find yourself in a path na kung saan there will be harmony. So with the masquerade, remember kapag sa mga palabas, pag may masquerade ball, andoon na na no one knows who is who kasi nga nakamaskara, natakpan yung muka. Pero at the end, hindi mo na minsan kailangan malaman yung tsura ng tao. There's this connection na nararamdaman mo. Ay, ito yung this is my partner kahit nakamasquerade siya. Ito yung kapatid ko or ito yung best friend ko na kapatid na yung turingan namin. So, ito na yung moment na sinasabi ng this month is you will reestablish a lot of old mga lumang connections mo, mga relationship na nawalan ka ng communication, nawalan kayo ng pag-uusap or nagkaroon kayo ng samaan ng loob. This is a time of healing ang gagawin sa'yo. Siguro kasi yung overall energy mo rin kasi is the Chariot eh. So, andoon na talagang isiset niya na yung mga panahon, yung mga oras, yung mga araw na nasayang, babalikan ng universe yun para mabigyan naman ng tamang attention. Ma-fix naman siya, mapunan yung mga pagkukulang. And this is actually for both sa inyo. Kayong dalawa magbe-benefit. Kasi in a way, namimiss ka rin ng mga taong to eh. Yung mga biruan, yung um, mga sabihin natin mga biruan, yung mga tipong tawag doon, kulitan, yung mga late night stories, ayan. Kasi Venus, Scorpio in Venus, isa sa mga target nyo talaga is magkaroon ng intimate connection eh. So that's why siguro pag may Venus, may Scorpio ka sa Venus, andoon na very in tune ka na magkaroon ka ng malalim na communication with certain individuals in your life, which is eto na, bibigyan na ng chance ng universe para mangyari yon. Now, with the sacrifice here, yun lang, medyo yung ba sa inyo, magbababa talaga ng pride. Magbabawas kayo ng, yun nga, kasi ang pride, masarap siya panlaba, yung pride, the detergent. Pero maganda rin siya sa inuugali, pero not for long. Minsan kailangan din yung pride kasi para, minsan kailangan din meron tayong kasing kailangan maituro na lesson doon sa mga individuals. Kailangan meron sila matutunan. So, at your case, nakuha na nila yung message eh. And time naman na medyo we re-establish that connection. We rebuild yung bridges. Kasi ito yung mga ito yung mga connections na alam mong nag-invest ka ng bonggang-bongga. So, allow yourself na to be back. Bumalik ka ulit. Tingnan natin ang sinasabi ng light. So, meron tayo ditong Whale and Orca, Elders. Share your song, frequency of sounds, and diving deep. And the other one is Big Picture Thinking. Play this energy, visionary, and inspired ideas. Ganda lang. Besides sa drawing, maganda yung drawing. So, ano ba yung sinasabi ng light para sa'yo? The other side of the yin-yang. Ang mga whales kasi, ang mga orca,
kung titignan mo sila, lumalangoy sila in groups. And as far as I remember, correct me if I'm wrong, pero parang napanood kita sa National Geographic na family sila. Parang na lumalangoy sa dagat na magkakasama, na pag natutulog or kumakain. So, they are all interconnected hanggat maaari. And andoon na they sing songs towards one another. At ito yung way of communication nila. So, ito na yung sa side ng um, light is, there I'm seeing here kasi magkakaroon ng reconciliations sa maraming klase ng relationship na meron ka. Especially in terms of your family and people na tinrato mo, tinignan mo na parang pamilya. So, the universe will open up that part of your life para kasi masyado ng void, yung part na yun, kailangan na mapunan ulit ng love. Kailangan mapunan ulit siya ng forgiveness, ng healing. Kailangan ma-rebuild. And the bigger picture thinking kasi dito, andoon na you know din naman na malaki yung may impact silang iniwan sa life mo. And andoon din na willing naman lang sila din na mag-start over. They've learned, natutunan sila mula sa kanilang mga dating pagkakamali. Natutunan na nila na hindi na dapat pala ganun, that there are certain boundaries na kailangan nirespeto nila, and that on your end then, there are things na kailangan mo magsalita ka when necessary. So, this is a good month in terms of your connection talaga. Scorpio and Venus. Kasi the energy of that love will start to heal not just yung inner childhood mo, pero andoon din, it will also heal yung mga relationships na alam mo, hanggang ngayon deep inside, is importante para sa'yo. So I hope nakatulong yung reading sa'yo. Tandaan, the readings are for guidance purposes. Use your free will wisely. At kung bago ka sa channel, please click the subscribe button, bell notification, and like this video. Kung hindi nyo po alam kung ano po ang inyong Venus sign, meron po tayong link para po dito. You can watch it so that you can know para saan yon at paano nyo makukuha. For private readings and spell works, message me in my personal account. Link is in the description below. For extended and readings and prioritization during our live readings po, you can click the join button sa baba. And sa gusto pong mag-support nating channel to grow, you can use the thanks button or sa donation via Gcash or Maya number is on the bottom of your screen. Scorpio and Venus, maraming salamat sa iyo. God bless, Namaste, Hare Krishna, and blessed be. At naway magkita tayo very soon. Mula po sa Trinidad Benguet with Mikay Noodles. Sana buntis na siya. Have a great day. I'll see you soon. Bye!